Isang isla na hugis puso ang matatagpuan sa pinakagitnang bahagi ng bansa na tinaguriang Heart of the Philippines. Ang isla ng Marinduque. Sagana sa mga likas yaman na magpapakilig sa mga biyahero. Lots of fishes for sure. Super rich corals. Meron din pinagmamalaking pagkain na mahal ng mga lokal. Malasa talaga, malutong tsaka masarap. Subukan naman natin yung, I'm guessing this is pork ribs. Ito yung barbecue na may halong kakao. Whoosh! Sarap. At syempre, hindi mawawala yung kurot sa puso na bonus sa bawat biyahe. Nakakapag-provide tayo ng libreng gamot doon sa mga taong hindi afford yung mga gamot nila. It's giving sa Marinduque Viajeros. Sinasabing ang kusina ang puso ng isang bahay. Samantala, ang puso ng bayan, ang palengke. Alamin natin kung bakit napakaraming pagkain gawa sa root crops ang matatagpuan sa palengke ng bayan ng Torrijos. Hindi ako solo biyeros. Meron akong kasamang lokal. Walang LC dito. LC. Anong LC? LC is Laway Conscious. Laway! Archie Larga po. I am a content creator, a registered pharmacist, and a loving son. Loving son? Ala! Isang pharmacist na namimigay ng gamot. Diyan nakilala si Archie Online. So yung usual na content na ginagawa ko is yung buhay ko sa butika. So bilang isang pharmacist, I use my platform para maka-educate sa mga tao at ma-inform sila kung paano gamitin yung mga gamot nila, kung paano ano yung mga gamot na pwede nilang inumin kapag meron silang nararamdaman. Bukod sa informative content, kinagigiliwan din ng netizens ang kulitan nila ng kanyang nanay. Nay, pupunta lang ako sa bayan, ha? Sa bayan na Diyan lang, malapit lang sa palengke. Ako'y makain lang ako ng Ano kakanin. bayan yun? Ano bayan? Basta, huwag ka mag-alala, may na-crave lang ako ng mga kakanin, ha? Bayan saan? Huwag ka mag-alala, mag-massage ka lang dyan, ha? Ako nang bahala sa pasalubungan talaga. Mabalik ako. Bye-bye. Saan tayong bayan mapunta yun? Dito pala ang punta ni Archie sa pamilihang bayan ng Torrijos, na ilang bayan din ang pagitan mula sa kanila. Noyo! Patok dito ang mga pagkain na gawa sa root crops. Siyempre, sama tayo riyan. Welcome po sa public market ng Torrijos. Uy, salamat. Ano ba yung titikman natin ngayon dito sa market ng Torrijos? So, i-introduce ko lang po kayo sa ilang mga delicacies namin dito sa Marinduque. So, Okay. dito ka. Gusto ko Medyo yung may mga mga ganyan. pagganon tayo. Gusto ko yung mga ganyan mo, ha? For the hype, nagugutom na ba kayo? Alam mo, kahit hindi ako nagugutom, gutom ako. Okay, So, gutom ito ako. po yung ilan sa mga delicacies, ang mga root crops namin dito sa Marinduque. Okay. So, meron po tayo dito nung cassava flat. Cassava flat. So, gusto niyo po ba tikman to? Yes, please. Parang siyang uube, no? Pa-order po! Ayan. Tikman na natin. Ay, nandami energy. Ang energy nito! Sorry po. Archie! Wala pang kape to, ha? Wala kang mga kape Oo. niyan. Yan. Sige kayo muna, Sir Drew. Go sige, muna. sige. Nay, salamat po, Salamat. Ang sarap! Di ba? Nay! Meron Okay. din tayo dito, another root crop din po is, ang tawag naman dito is Tinuntun. sinaludsod. Ay, mali. Sinudsod. Sinaludsod. Sinaludsod. Oo, inaahon siya, di ba ginaganon? Yes, nasa luksod. So yun yung parang yung action ba? Yeah, way to extract this thing dun sa pinaglutuan niya. Sinasaludsod. Yun! Galing. Ano po nasa loob nito? Nilutan siya, pero hinalo na siya ng bingin yun. Binging nyog. Yung binging nyog talagang parang highlight of the sinaludsod. So, parang isang word na ginawa nyo na yung bingi na nyog. Binging nyog. Binging nyog. Kung bagay ba tawag tayo gumaan, alanganin. Alanganin. Alanganin siyang panggata, alanganin siyang buko. So parang po siyang pancake ba? Yeah. Or crepe na Yeah, ikot-ikot. Yeah. Pero gawa lang siya doon sa binging nyog. Ang galing! Ang sarap ng texture. Chewy. Hindi masyado matamis. Tama na. At parang sinabi niyo po, sakto kapag meron kayong matamis na bao. Oo. Speaking of, matamis na bao? Gusto niyo ba ng matamis na bao? Subukan natin. Let's go! Follow me, guys! Dito naman tayo, Sir Drew. Okay. Ito yung sinasabi ko sa iyo na matamis na bao. Sampililok. Pililok. Ano ay matamis na ba ako? Mm. Binuksan ko na. Saan mo na? Magkano po yung ganyan ay? Sandaan. 100 din lang. 100. Tikman natin.
Wow. Mas masarap. Kasi di ba wala siya masyadong tamis? Pero because of this, sa Sampililok, mas tumamis siya at mas nagkalasa. Pero, kasi yung tatay ko, growing up, hindi naman sila ganun kayaman. So during Christmas, ang ginagawa nila, ito na lang yung hinahanda nila. So growing up, sabi nung tatay ko, pag mag-iisip ng mga ihahanda tuwing Christmas, sabi niya, okay lang kahit may suman, masaya na ako. And yun din, sa mga bukid-bukid, kapag wala silang mabigay sa kapitbahay nila na ibang ulam or ibang regalo, yung suman yung pinapangregalo nila. Which is a good gesture din na kahit wala ka sa buhay, makapagbigay ka man lang sa kapwa mo, kahit suman man lang, nakakataba na ng puso. Tama. So yan, best paired din siya with Sampililok. Ay, oo nga. What can you say? Is it giving? It's very giving like Christmas. It really is giving. Literal. Katulad ni Archie na naging misyon na ang pamimigay ng gamot sa mga nangangailangan. Sa tulong na rin ng kanyang mga taga-suporta. Meron akong parang advocacy na ginagawa. Maraming donations, actually, umabot siya ng, siguro last 2022, nung nag-start ako, nung nag-accounting ako, around 300,000 at the end of 2022. 4 times kaming binagyo na sunod-sunod talaga. Maano ba naman yung magbigay ako ng mga relief goods? Ginamit ko lang yung funds na galing sa mga donations para makapagbigay ng tulong or ayuda doon sa mga taong nasalanta ng bagyo. Initiative ko na lang siya na kahit sa maliit na paraan, makatulong ka sa inyong community. Si Archie from Marinduque na Heart of the Philippines, isang content creator with a heart din. Ang aming lalawigan na idaanin ng mga bagyo. Normally kapag dumadaan ng truck ng bagyo ay dadaan ng Bicol region, malaki ang tsansa o posibilidad ng bagyo ay dumaan sa aming lalawigan. Julina, Paeng, Rolly, at Tisoy, ilan lang ito sa mga bagyong tumama sa isla. Ang bumuhay sa mga mamamayan ng Marinduque, lalong-lalo na yung mga nakatira sa mga liblib na pook at mga rural areas, ay ang mga pagkain at pananim na binubungkal sa ilalim ng lupa. Dahil hindi maiiwasan ang pagtama ng bagyo sa probinsya, nag-isip ang mga lokal ng produktong kayang makipagsabayan sa bagyo. Mula sa naging pag-aaral, napag-alaman ng typhoon resilient ang mga puno ng kakao. Hindi kataasan at sakto lang ang laki, kaya hindi madaling mabunot ang ugat. Hindi rin ito madaling namamatay. Strong yarn? Kaya parami ang nagtatanim ng kakao sa probinsya at isa na ito sa mga isinusulong na maging pangunahing produkto sa probinsya. Kasama na rito si Kuya Fred na magsasaka na ng kakao simula 2017. Ano po dyan yung kinakain ito? Oh, ito po, sir. Yung, Ito mismo. o yung buto mismo. Para malasahan nyo po, yan ay mayroong kamatamis. Parang candy. Sarap din siya, no? May matamis, sir. May tamis, may tamis asin. Pero ito yung kinukuha nyo para gawing Opo. tsokolate na. Siya na po yan. Yan na po. ang Bukod aming- bukod pa dito, ito po ginagamit niyo pa po, hindi na. Ito po, pwede naman natin. Kailangan, hindi pa po kami nakagawa dito. Ang ideya ng pagtatanim ng mga puno ng kakao galing sa may-ari mismo ng farm na ito, si Donna at ang kanyang asawang si Lenly. Binuo nila ang Island Harvest kung saan matatagpuan ang panuluyan o local version nila ng bed and breakfast, pati na rin ang kanilang abaka at kakao farm. Pasok ito para sa mga solo bihero na naghahanap ng me time o nais maranasan ng tinatawag na farm living kasama ang pamilya. Ibinibida rin nila ang mga produkto nilang kakao with a twist. Pero bago ko raw matikman yan, may isa pang twist. Kailangan ko raw magsalita ala Gen Z habang kumakain. Of course, always G naman ng Tito Drew nyo. First dish. Ito yung barbecue na may halong kakao. Bugs! Sarap. Subukan naman natin yung, I'm guessing this is pork ribs. So that there's that savory taste. At the same time, may motorcycle na dumadaan. I mean, that's perf. BRB. TDL. Tricycle dumadaan lang. Sorry, I think there's that savory taste from the barbecue. At the same time, yung... Wala naman nakatingin, no? Uy, may bobo pa. Bitterness ng chocolate. At the same time, meron siyang asim. So the sauce, which is the cacao sauce, is mixed with not just the cacao nibs and cacao, but also vinegar. Doon na galing yung sour taste. But it blends well. It's perfect. Leche flan with cacao.
Sobrang kabog na lasa to. Etong klaseng chocolate leche flan na creamy, meron siyang aftertaste na gata. So I'm not sure kung hinaluan siya ng coconut milk. I mean, it's so giving. Like, timo, yung sun ngayon nag-open up. Dahil parang eureka moment, mga besh. Oh my God, it's so good. Oh my God. It's been a while since we've featured panghimagas na ganito kasarap. Promise you. It's so good. Dahil sa panuluyan, ang baka at kakao farm ni Donna, Lenly, maraming local farmers at mga pamilya nila ang natutulungan ng mag-asawa. Talagang pangarap namin na igugol ang aming nalalabing oras para sa pagtulong sa aming kapwa. For my husband, dahil talagang tubong Marinduque siya, gusto niyang ibalik yung kabutihang yon. Talagang ang gusto ko'y makatulong sa mga kababaihan at kanilang mga anak na iangat sila tulad ng nangyari sa akin. Meron na silang mga sariling taniman ng kakao. So dagdag kita na sila dahil meron ng kooperatiba din na bumibili ng kanilang mga pananim, ng kanilang ani at gumagawa ng tsokolate at tuloy kamay-ari sila doon at dahil doon may kabahagi rin sila sa kita ng kooperatiba na nagproproseso ng kanilang mga ani. Katulad ng puno ng kakao, walang bagyo ang nakapagpatumba sa mahigit 5 dekadang negosyo na Crispy Pata ni Kuya Raul. Mula ng taong 1968, home-based na raw ang kanilang negosyo. Madali lang itong hanapin dahil malapit ang kanilang bahay sa simbahan ng Santa Cruz, Marinduque. Pinakamasarap daw po na crispy pata dito sa Marinduque is yung kay Kaambo po. Authentic po kasi yung taste niya. So, nakatikim na rin naman po ako ng iba. Pero, iba po talaga yung taste nung Kaambo crispy pata. Ang sikreto ng kanilang negosyo, abay, araw-araw lang naman sila pumupunta ng palengke para sila mismo ang pumili ng pata na lulutuin. Effective nga naman dahil nakabebenta sila ng 15 to 20 na crispy pata kada araw. Kapag espesyal na oksyon katulad ng Pasko, umaabot ng 90 na crispy pata ang nabebenta. Pwede yung pasalubong. Masarap. Sagad hanggang buto. Masarap. Malambot. Ang negosyo, minana pa raw ni na Kuya Raul sa kanyang mga magulang. Dahil daw sa crispy pata, nakapagtapos silang magkakapatid ng pag-aaral. Pero sa aking pag-aaral, hanggang magsiman ako, malaking tulong ito sa akin. Kasi dyan kinukuha yung pantustos niya sa akin sa parang araw at saka sa koleyo. Ang bumuhay sa kanya noon, ang ipinangtataguyod niya rin ngayon sa kanyang pamilya. Galing Lucena Port, 3 oras ang biyahe ng Roro para marating ang isla ng Marinduque. At dahil napapalibutan ng tubig, island hopping ay isa sa mga pwedeng gawin kapag bumisit sa probinsya. Sa isla ng Maniwaya, higanteng bantay ang sumasalubong sa mga biyero. Kilala ang probinsya sa Moriones Festival na ginaganap tuwing mahal na araw. Kaya naman pagdating nyo pa lang dito, bubungad na ang 20 feet giant Morion statue na ito bilang docking area ng mga bangka. Originally kasi, ang festival is yung pugutan. So yung pugutan, doon hinahabol si Longhino ng mga Morion at nagkakaroon ng kasayahan, maraming spectacle ang nangyayari. Bukod sa giant Morion statue, 15 minuto lang ang layo ng isa pang dinarayo ng mga turista. Nanabuo raw dahil sa bagyo at pabago-bagong panahon. Dati raw nakalubog sa dagat ang mga bato rito. Pero sa paglipas ng daan-daang mga taon at sa pagdaan ng libu-libong mga bagyo, unti-unting umangat ang mga bato at mistulang nagpatong-patong pa. Kaya naman tinawag itong sunong bato o 3 nakapatong na bato. Kung suswertihin, pwede pang masolo ang isla tulad ngayon, all for free. Isa ring paboritong puntahan ang lulubog lilitaw na pasyalang ito. Pero nagpapakita lang daw siya tuwing 6 a.m. hanggang 9 a.m. Yan ang 1 hectare palad sandbar. Kaya para sa mga mapalad na makakaabot dito, silitin nyo na, biyeros. Picture perfect naman daw ang makikita sa ilalim ng dagat ng Marinduque. Matagal-tagal na akong hindi nakakapag-scuba diving, biyeros. Ano kaya ang sorpresa ang nag-aantay sa akin? Hindi lalagpas sa 15 minutes ang biyahe ng bangka mula sa Torrijos papunta sa dive site natin.
Ilang minuto lang, ito ang natagpuan namin. Isang coral wall na sinasabing pinagdudugtong daw ang barangay Kagpo at Malinaw ng Torrijos. Ganda ng na-experience namin sa wall. Lots of fishes for sure. Super rich corals that we saw pawikan. Ilang metro lang mula sa coral wall, iba naman ang natagpuan namin. Pero kayamanan daw ang matatagpuan ko rito. Nakikita mo na yung mga more than life size dahil malalaki sila Ano kaya ito? It's giving back naman to Mother Nature ang pinopromote sa resort na ito dahil sa kanilang Bam Bike. Isang bike na gawa sa bamboo o kawayan. Pwede po silang mag-bike which is located sa Laylay po and maganda po ang sunrise viewing and sunset viewing po. Dahil din sa pinsala ng mga nagdaang bagyo, kaya hindi na nadadaungan ng Laylay Port. Pero nagkaroon naman ito ng bagong gamit. Beautiful ruins, ikang. Sa halagang 100 pesos per hour, nakapagmuni-muni ka na, nakatulong ka pa sa kalikasan. Ilang minuto lang mula sa munisipyo ng Torrijos ang isang diving spot na susurpresa sa mga biyahero. Ang makikita sa ilalim, tila parang mga estatwa. Galing ba ito sa isang lumubog na bangka? Ang bawat estatwa kasing taas at laki ng isang tao, pero parang nakaayos sila. Hindi ito lost treasures, biheros, dahil ang mga statue sinadyang nilagay sa ilalim ng dagat. We go down to around nearly 20 meters deep. And then, yun, nakikita mo na yung mga more than life size dahil malalaki sila ng mga sundalo na which of course takes me back to kung bakit pinupuntahan talaga din yung itong isla na to because it's very synonymous to the Moriones Festival. December 2019 nang inilagay sila rito para maging bagong tirahan ng corals at mga isda. Ang proyektong artificial reef ay sadyang ginagawa sa buong mundo. At ang Marinduque, katulad ng ibang lugar, ay apektado at naging biktima ng pag-iinit ng tubig ng ating mga dagat at pagbabago ng klima. Bakas pa rin pati sa ilalim ng dagat ang kalamidad na dinanas ng Marinduque. Pero marami mang pinadapa ng bagyo, mas marami pa rin naman ang standing strong. Anyone could have that idea but sila talaga yung nag-execute. And it's such a brilliant idea to actually put statues there at gawing man-made corals. And I'm sure it's gonna flourish in a few years. It's gonna take some time but at least everyone starts from something, diba? So, yeah. Noong October 2023, nagdagdag din ng divers group na Kantilados ng 20 pa na Morion statue sa kanilang underwater museum. At marami pa raw silang balak idagdag dito. Astig! Ang Marinduqueño ay resilient. So sanay sa mga pagsubok ng buhay at sa mga taong nagdaan ay sadyang nilalabanan kung ano namang pagsubok katulad ng mga kalamidad, mga bagyo ang dumaan sa aming lalawigan. Yon ay pagmamalaki naming mga Marinduqueño. Sa muli nating pagbisita sa tinuguriang Puso ng Pilipinas, namuna tayo sa mga kwento ng pagbangon at katatagan ng puso ng mga Marinduqueño. Sa gitna ng unos, umusbong ang kanilang pagbabayanihan, pagiging mapamaraan, at pagmamahal sa kalikasan. Sa lugar na ilang beses nang pinadapa ng dilubyo, saludo kami sa inyong patuloy na pagbangon.